Buod ng Florante at Laura, aralin bilang 3, puno ng salita, saknong bilang 1 hanggang 10. Inilalarawan ang isang gubat na lubhang madilim at masukal. Halos walang sinag ng araw ang pumapasok dahil sa kapal ng mga puno. Ang lugar ay nagpapahiwatig ng matinding panganib at kawalan ng pag-asa. Makikita sa gubat ang maraming sipres at higera, mga punong hitik sa dilim ngunit walang bunga. Ipinahihiwatig nito ang kawalan ng kabutihan at buhay sa paligid ni Florante. Sa gubat ay laganap ang mababangis na hayop tulad ng ahas, tigre at basilisko. Ang mga ito'y simbolo ng kamatayan at banta sa sinumang mapadpad sa lugar. Sa gitna ng panganib, naroon si Florante, nakagapos sa puno at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang kalagayan ay lalong nagpapatingkad sa panganib ng gubat. Hindi lamang ang katawan ni Florante ang nagdurusa, kundi pati ang kanyang damdamin. Ang paligid ay tila nakikiisa sa kanyang dalamhati at pag-iisa. Bagaman tila tahimik ang gubat, ang katahimikan ay puno ng banta. Ang bawat sandali ay maaaring magdala ng kamatayan. Walang taong maaaring tumulong kay Florante. Siya ay nag-iisa at ang paligid ay hindi kakampi, kundi kalaban. Ang unang 10 saknong ay nagsisilbing paghahanda sa mas mabigat na sinapit ni Florante. Ipinapakita rito ang lawak ng kanyang pagdurusa at ang kalupitan ng mundo sa kanyang kinalalagyan. Pangkalahatang paliwanag. Sa unang 10 saknong ng Florante at Laura, inilalarawan ni Francisco Balagtas ang isang madilim at masukal na gubat na pinamumugaran ng mababangis na hayop. Sa gitna ng mapanganib na kapaligirang ito ay makikita si Florante, isang kabataang mandirigma na nakagapos sa puno at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang tagpuang ito ay nagsisilbing panimula ng buong akda. Hindi pa agad inilalahad ang buong trahedya, ngunit malinaw na ipinakikita ang kalagayan ng pangunahing tauhan. Nagdurusa, nag-iisa at nakaharap sa tiyak na kapahamakan. Sa pamamagitan ng katahimikan ng gubat at ng patuloy na banta ng kamatayan, ipinadarama sa mambabasa ang bigat ng sitwasyon ni Florante at ang kawalan niya ng pag-asa sa sandaling iyon. Pangkalahatang simbolismo. Ang mga elementong ginamit ni Balagtas sa bahaging ito ay hindi lamang pandekorasyon sa kwento, kundi may malalim na kahulugang panlipunan at historikal. Unang simbolismo, gubat. Ito ay sumasagisag sa isang lipunang puno ng kaguluhan, karahasan at kawalan ng katarungan. Ito ay larawan ng mundong ginagalawan ni Florante, isang mundong hindi ligtas para sa mahihina. Pangalawa, pagkakagapos ni Florante. Ito ay malinaw na simbolo ng kawalan ng kalayaan. Ipinakikita nito ang isang taong inaapi at pinatahimik, kahit wala naman siyang kasalanan. Pangatlo, mababangis na hayop. Ito ay kumakatawan sa mga puwersang mapang-api, mga taong may kapangyarihang handang manakit at pumatay upang mapanatili ang kanilang lakas at impluensya. Pang-apat, katahimikan ng gubat. Sumisimbolo sa tahimik na pang-aapi. Walang sigaw, walang saklolo, ngunit ramdam ang matinding panganib at takot. Bilang pag-uugnay sa panahon ng Kastila. Sa mas malalim na pagbasa, ang kalagayan ni Florante ay maitutulad sa karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Ang pagkakagapos ay kumakatawan sa pagkawala ng kalayaan ng bayan, samantalang ang gubat at mga mababangis na hayop ay sumasagisag sa kolonyal na sistemang mapang-api at walang malasakit sa kapakanan ng mga nasasakupan.
Sa ganitong paraan, ginamit ni Balagtas ang isang kathang-isip na tagpuan upang ilarawan ang tunay na kalagayan ng lipunang kanyang ginagalawan, isang lipunang puno ng inhustisya at pang-aabuso. Ugnay sa kasalukuyang panahon, bagamat matagal nang naisulat ang Florante at Laura, ang mensahe ng unang 10 saknong ay nananatiling makabuluhan sa kasalukuyan. May mga tao pa ring nakararanas ng pagkakagapos sa iba't ibang anyo, kahirapan, kawalan ng boses, diskriminasyon at pang-aabuso ng may kapangyarihan. Ipinapaalala ng bahaging ito ng akda na ang tunay na panganib ay hindi lamang ang lantad na karahasan, kundi ang sistemang patuloy na nagpapatahimik sa mga inaapi. Ang puno ng salita ay hindi lamang pisikal na puno sa gitna ng gubat. Ito ay simbolo ng isang lipunang naggagapos sa inosente at nagpapahintulot sa kasamaan na manaig. Sa katauhan ni Florante, makikita ang larawan ng mamamayang pinatahimik at pinagkaitan ng kalayaan noon hanggang ngayon. Sa aralin na ito, ipinapaalala ni Balagtas na ang isang lipunang pumapayag sa pang-aapi ay unti-unting nawawalan ng liwanag. Ang katahimikan, kawalan ng malasakit at abuso sa kapangyarihan ay nagbubunga ng pagdurusa, hindi lamang ng iisang tao, kundi ng buong bayan. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Una, paano inilalarawan ang kagubatan sa aralin bilang 3? Pangalawa, ano ang kalagayan ni Florante sa gitna ng kagubatan? Pangatlo, bakit masasabing hindi lamang pisikal ang paghihirap ni Florante? Pang-apat, ano ang sinasagisag ng madilim na kagubatan tungkol sa Albania? At panlima, ano ang ipinakikita ng sinapit ni Florante tungkol sa kabutihan at kasamaan sa lipunan?